ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang case ng rape victim ni Quiboloy ay maihahalin tulad ko sa nangyari sa mga biktima ni Quiboloy ng sexual abuse sa nangyari sa akin, magkakahalin tulad na pangyayari pero sa magkaibang lugar. Kung ang mga biktima ni Quiboloy ay ginahasa siya mismo sa loob ng mismong simbahan, sa akin naman nangyari sa mismong loob ng rehabilitation center, parehas rin na karanasan ang may gawa naman nito sa akin ay mismong may-ari ng naturang rehabilitation. Nag-umpisa rin ito na pinapasok niya ako sa kanyang kwarto tapos inutusan niya ako na hilutin ang mismong may-ari ng rehabilitation na iyon. Pero ang pagkaibahan lang namin na dalawa sa biktima ni Quiboloy, hindi niya ako mismo ginalaw o hinalay. Pero ang pinagawa naman sa akin ng may-ari ng rehab ay ipinahipo niya sa akin ang kanyang ari. Nagsumbong rin ako sa staff ng may-ari ng rehab, kaagad naman silang naniwala sa akin, nanganginig ako sa sobrang takot nung mga panahon na iyon mga ka-diary, pero wala rin sila magawa nung mga panahon na iyon, pati nga ang mga nakarehab doon ay naawa rin sa sinapit ko nung mga panahon na iyon. Tulad rin ng mga biktima ni Quiboloy na pag-alaman ko rin na hindi lang ako ang ginawan niya ng ganoon, dalawa pala kami, isa doon ay hinimas ng may-ari ng rehabilitation ang kanyang suso, hindi siya makasigaw ng mga panahon na iyon dahil may nakatutok sa kanya na baril ng mga panahon na iyon. Naging staff pa nga siya doon sa naturang rehabilitation na iyon, pero nung nahalata na ng kanyang asawa na may nangyayaring kakaiba sa pakikitungo niya sa naturang biktima na iyon, na itago ko na lang sa pangalan na Erica, pinaalis kaagad ng asawa niya si Erica bilang staff ng naturang rehab na iyon at sila mismo ang nagtungo sa kanyang bahay at bigyan siya ng pera na nagkakahalaga ng 100,000 pesos para manahimik lang siya. Mismong si Erica ang nagkwento nito nung nagkita kami sa palengke ng Bustos, Bulacan. Ayon sa kanya, ayaw niya tanggapin ang pera kasi parang tinanggap niya na rin daw ang kanyang kapalaran na babuyin siya ng sino mang lalaki na makakita sa kanya, para na rin daw binaboy ang kanyang pagkatao nung mga panahon na iyon. Kaya nga ang ginawa niya sa pera na binigay ng mag-asawa na iyon ay ibinigay niya na lang sa kanyang kapatid at binili raw ng kanyang kapatid ng motorsiklo para gawing pampasad ang tricycle. Pero kung siya daw ang tatanungin pag nakikita niya ang naturang tricycle na iyon, poot at galit ang nararamdaman niya. Poot kasi daw ang pinunta niya sa lugar na iyon ay para makapagbagong buhay, hindi para babuyin mismo ng may-ari ng rehab na iyon. Galit kasi gusto niyang lumaban para sa karapatan ng kanya sarili, pero hindi siya makalaban dahil may nakatutok sa kanya na baril. Kapag hindi daw siya sumunod, maaari siyang saktan gamit ang baril. Tulad rin sa mga biktima ni Quiboloy patungkol sa pang-aabuso sa karapatan ng kababahihan, kaya nung nalaman ko ang ganitong pangyayari sa kay Quiboloy, sumariwa rin sa akin ang nangyayari sa akin sa naturang rehab. Pero alam ninyo mga ka-diary, sa part ko hindi ako nanahimik sa ginawa sa akin ng may-ari na iyon sa akin, bagkus sinabi ko pa nga sa kanyang asawa ang kababuyan na ipinagawa sa akin ng kanyang asawa. Imbis na maawa sa akin, kinampihan pa nga niya ang ginawa ng kanyang asawa sa akin at sinabi pa nga niya sa akin na normal lang daw ang ipinagawa sa akin ng kanyang asawa. Sinusubukan lang daw ng kanyang asawa kung tintitigasan pa ang kanyang ari sa sobrang dami ng kanyang iniinom na gamot. Kasi nung mga panahon na iyon mga ka-diary, yung may-ari ng rehabilitation center na iyon ay matanda na mga nasa line of 80 na linguhan, pumupunta na siya sa dialysis center, kaya ganun ang sinabi ng kanyang asawa sa akin. Pag natapos ko na ang kay Quiboloy na ito mga ka-diary, ibabahagi ko naman sa inyo ang case ni Quiboloy na human trafficking at ang pagpaparusa niya sa bawat member na kanyang hinawakan. So kung nagustuhan ninyo ang aking video na ito, please don't forget to like, share and subscribe. Salamat po.